Naimbag nga aldaw yo amin. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan. Ito po si Kabakang Arnel Corpus. Ako po ay humihingi ng paumanhin na hindi po makakarating dyan sa Ruhas ngayong araw dahil medyo may delay po yung pag-approve ng ating return visa galing po dito sa Queensland, Australia. But anyway, ngayong araw mga kabaka, ako pa rin po ay nagpapasalamat sa team po ni Secretary Pinyol at nabigyan pa rin po ako ng pagkakataon na makapagsalita po sa inyo kahit sa video link lang po na ito. So, tatangal daw mga kababayan ko, kaya't ko nga i-share kanyayo daytoy more than 30 years na experience ko iti agpakan iti baka at makikita po ninyo sa aking background na nagsimula po ako bilang janitor sa isang bakahan sa South Cotabato at that was in 1994 at ngayon nga po ay mahigit 30 years na po akong nag-aalaga ng baka at yan po ang experience na gusto kong i-share sa inyo, particularly po sa Wagyu dahil from 2012 to 2015 ay nabigyan po tayo ng pagkakataon na mag-manage ng isang farm na kung tawagin ay Gunu Feedlot na pinagmamay-ari po ng Australian Agricultural Company kung saan po ay tayo po ay nakapag-manage ng 30,000 head na Wagyu at naisip ko nga po na itong Wagyu na to ay isang malaking oportunidad para po sa ating bansa. At ngayon nga po ay kasama sa aking presentation kung paano po nila ginagawa ang Wagyu farming sa Japan. At hindi po to malakihan katulad po sa Australia kung saan ay i-compare din po natin dito sa aking presentation ngayong araw. At nawa po pagkatapos po ng presentation na to ay magkaroon po tayo ng inspirasyon na mapagkunan po natin na pwede rin pala natin itong gawin sa Pilipinas. So again, ako po si Arnel Corpus, kilala po bilang Kabakang Arnel Corpus. At welcome po sa aking presentation. So ngayong araw mga kabaka, gusto ko pong i-share sa inyo ang aking presentations na pinamagatang Wagyu Beyond Borders, Japan's Legacy, Australia's Science, and the Philippine Opportunity. So kakabsat, iti Wagyu, ang literal po na meaning ng Wagyu means means harmony or Japanese at ang Gyu naman means cattle. Kaya ito po ay baka po na nagmumula sa Japan. Wala po ibang pinanggalingan ito at kung mapapansin po ninyo ay meron po silang apat na mga particular breed. Ito po yung pinakamarami po rito ay yung Japanese Black kung saan dyan po sinosource ang yung sikat na Kobe beef. Kasama din po dyan yung Matsusaka at saka yung Omi brands. Yan po ay ang Japanese Black po ay nanggagaling po sila sa region po ng Kyugu, Tottori, Shimane at saka Kagoshima. At kilala po itong Black Wagyu na to sa kanilang marbling. At ang kasunod po dyan is yung tinatawag po nating Japanese Brown or minsan ay tinatawag din po siyang Red Wagyu. Actually, ang Red Wagyu po ay isa po sa pinaka-ideal sa tropical climate katulad ng Pilipinas. Kanya lang po sa ngayon ay talagang medyo limitado pa po yung availability ng breed na ito. At ang pangatlo dyan ay yung Japanese Shorthorn. At ang pang-apat po dyan, yung Japanese Pulled. Yung pulled po ay yung wala pong sungay. Kaya naturally, ang Wagyu po talaga ay mayroong sungay. Ang origin po ng Wagyu ay noong Meiji era ay na-preserve po nila ang kanilang cattle purity. Kasi dumating po kasi sa punto na nagbukas po yung Japan ng import na kung saan ay may mga European breeds po silang dinala sa Japan. Kanya lang po ay napansin po nila
na hindi po gumaganda yung marbling pag nahahaluan po ng ibang lahi yung kanilang baka. Kaya bumalik po sila na itigil po yung pag-i-import ng ibang lahi at sinimulan po nila sa maliit na Wagyu populations. Pero ang ginawa po nila ay talagang sinulat po nila sa bawat baryo po kung saan mayroong Wagyu ay talagang nililista po nila yung kanilang Wagyu. Yan po yung naging daan para magkaroon po sila ng tinatawag na traceability. So katulad po ng Kobe, Matsusaka at saka Omi brand, yan po ay nagkaroon po sila ng magandang resulta dyan dahil nga po sa disiplina pagdating po sa kanilang seleksyon. So sa Japan po, ang quality po ay mas mahalaga kaysa sa bilang o sa dami po ng kanilang mga baka. So again, gusto kong ipakita, may mga bloodlines po na sikat po sa Japan, bloodline po ng Wagyu, pero mostly po ng mga yan ay galing po sa Japanese Black. So isa po sa pinakasikat nga po dyan ay yung Tajima bloodline kung saan ay dyan nga po galing yung Kobe, yung Matsusaka, at saka yung Omi na sikat na uri po ng Wagyu. So kung nakarinig po kayo ng Kobe, yan po ay Wagyu, pero yan po ay ni-raise doon sa particular na lugar sa Japan, particularly sa Kobe, Kobe, Japan nga. At saka ang region po niyan ay sa Hyugo Prefecture at mayroon po silang mga qualifications sa timbang at saka kung kapon ba yan o hindi. So ang pagkakaalam po natin, ang Kobe po ay kailangan po ay kapon at pwede rin po babae, pero sa Matsusaka po ay kailangan po ay puro babae lamang. So alam niyo po ang mga Hapon ay napaka-traditional at napaka-sentimental po nila pagdating po sa Wagyu farming. Kaya pati po ang ritual ay talagang sinusundan po nila. So alam niyo po mga kabaka, for a very long time ang pagkain po kasi ng baka sa Japan ay pinagbabawal dahil nga po sa epekto po ng pagpasok ng religion. Pero noon pa man ay mayroon na pong mga kwento-kwento katulad po ng mga samurai warriors kung saan po ay tinatago po nila yung pagkain ng baka dahil ito po yung sikreto ng kanilang pambihirang lakas dahil sa pagkain po ng karni ng baka. So, ayan po, pinapakita ko po sa inyo yung iba pang mga bloodlines at pwede naman po tayong humingi ng kopya ng aking presentation kina Sekmani kung kailangan po ninyo para hindi na po natin masyadong i-cover yan ng medyo mas matagal. So, ang Japanese feeding philosophy ay gusto ko pong i-share sa inyo ngayong araw para po medyo magkaroon lang po tayo ng idea kasi ito po yung punto na gusto ko pong i-drive sa inyo ngayong araw. So, ang feeding philosophy po ng Japan ay calm, rhythmic feeding, small herd that allows attention. So, kanyada apo, hanunay nga adu ti baka da, basit lang iti number da. Pero pagdating po sa disiplina ng kanilang pagpapakain, the way they handle ang kanilang baka, dahil ang Wagyu po ay napaka-amo po na uri ng baka at para sila po ay pagalawin, hindi po sila kailangan sigawan o lalong-lalo na paluin. So ganyan po ang kanilang natural na behavior. Kaya sa Japan po napaka-importante po ang kalmadong klase ng feeding management at rhythmic. Ang ibig sabihin po niyan ay which is i-discuss ko later ay kung ano po yung ginawa natin kahapon, yun pa rin po yung gagawin natin ngayon. So ang kanilang program po for Wagyu feeding sa Japan ay 600 to 900 days. So sobrang tagal po, kanya po yung kanilang marbling potential ay talagang naaabot po nila. At napakahalaga tulad ng sinabi ko, napakahalaga po ang low stress and consistent observation.
So, gusto ko po i-share sa inyo ang lesson from Japan. So, sabi nga, Wagyu, before Wagyu become beef, it was a belief. So, sa Japan po, ang totoong ine-export po nila ay ang disiplina, which is yan po ang gusto kong i-share sa inyo sa Pilipinas, is yung disiplina po ng pag-aalaga, particularly sa Wagyu. Pero ito po ay applicable sa lahat po ng ruminants, katulad po ng kambing, kalabaw, karniro, at saka nuwang, karabaw. So, kung paano po pakainin ang baka ay ganyan din po ang pagpakain dito sa tatlong klase po ng ruminants. Dahil napakahalaga po, which is again i-discuss ko maya-maya lamang. So sa Japan po, belief. Ano bang belief sa Ilocano? Pamati. Pamati po iti nag-shape iti behavior wenno ugali. And then ang behavior or ang kasanayan. Sorry yo. Behavior shapes result. So, belief shapes behavior and behavior shapes result. So, importante po iti pamati. And particularly si tayo nga Ilocano, tayo po ay magandang magsimula ng Wagyu program kasi dahil taanos tayo apo iso iti ag-produce iti excellent na result. So ang ecosystem po ng Global Wagyu ay nagsimula po ito noong 1990s ay pumayag po ang Japanese government na magdala po ng iilan na Wagyu materials, particularly sa Amerika at eventually ay nakarating nga po sa Australia. So ang kagandahan po pagdating po sa Australia ay talagang pinalaki po nila ng husto. Kung sa Japan po ay ang mga normal po na cattle feedlot doon ay between 500 to few thousands head. Dito naman po sa Australia ay from few thousands to tens of thousands. So katulad nga po sa Guno feedlot kung saan ay tayo ay mapalad na nakapag-manage ay nasa 30,000 head po yung kanilang population. At ngayon nga po ay nasa upgrading na po sila para umabot po sila ng 60,000. Imagine nyo po mga kabaka, 60,000 heads na Wagyu na pinapakain po ng araw-araw at mapalad po tayo dahil nakapagdala po tayo ng tao sa kanila since 2012 at karamihan nga po ng mga nagpapakain ng baka sa mga cattle feedlots ngayon dito sa Australia ay mga Filipino na. So, ang Australia po ay minerds yung Japanese tradition with data in science. Grabe po pagdating po sa science, pagdating po sa data, diyan po magaling ang Australia at mapalad nga po tayo na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makita at mapag-aralan at yan po ang sinishare po natin sa inyo ngayon kung gaano po kahalaga yung mga data na yan na kailangan po natin pagtuunan ng pansin para po makakuha po tayo ng maayos na resulta. So yung integration of traceability and discipline, dyan po talaga magaling ang Australiano. At ito nga po ay gusto nating i-share kung paano nila na-build yung kanilang system. So ang picture po na ito sa presentation, baka nakikita nyo po, ay ito nga po yung particular na feedlot na ating minanage dito sa Australia. So, ang Australian feedlots po ay masyado pong data-driven at lahat po ng bagay ay nire-record po namin. Lalong-lalo na pagdating sa feeding. Pero lahat-lahat po yan ay nire-record po natin simula po sa pen cleaning, water cleaning, pen riding, record po ng baka mula dumating hanggang dinala po natin sa slaughterhouse. At particularly dito po sa Australia, meron po silang tinatawag na National Livestock Identification System kung saan ay ang bawat property po rito ay merong tinatawag na PIC or Property Identification Code na very particular po yan doon sa specific na property at yung RFID tags po na yan ay nilalagay po sa tainga ng kanilang baka pagkapanganak
At yan po ay numero na ng baka na yan hanggang sa siya ay kakatayin. So ang National Livestock Identification Scheme po ay bawat galaw po nung baka ay natitrace po ng Australian government. So kung yung baka po natin katulad po ay pinanganak po sa Isabela or diyan po sa Ruhas at pagkapanganak po ay pagkawalay po ay binenta po natin sa Kawayan and then finatining po sa Ilagan and then kinatay po sa Tugigaraw. Lahat po yan ay nakikita at kung nagkataon po na mayroon po tayong customer na kumain po ng karne na yan at nagkaroon po ng problema, kaagad-agad ay natitrace po ng Australian government kung saan nanggaling yung baka na yan at maaksyonan kaagad kung ano man ang problema pagdating po sa quarantine issue. Ganyan po katindi ang Australia pagdating po sa traceability. Kaya grabe po ang pag-improve at grabe din po ang biosecurity pagdating po dito sa Australia dahil nga po kompleto po sila ng data at saka sistema. So pati nga po yung DNA and carcass data feedback sa breeder. Alam niyo po rito may farm po akong napuntahan na hindi na po nila inaalam pagpanganak. Naglalagay po sila for example sa isang padig po ay mayroon pong 10 bull sa particular po na napuntahan ko. Mayroon pong 10 bull na sama-sama na may kasama pong mahigit 100 na babaeng baka. At ang ginagawa na lang po nila, pagka-weaning po, ay kukunan na lang po nila ng buhok sa buntot yung guya at ipapadala sa laboratory at malalaman po nila sino po yung nanay at sino po yung tatay ng specific na guya na brinid po nila ng sabay-sabay sa iisang location kung saan napakaraming bull at napakaraming cows. So ganyan na po katindi ang DNA tracing pagdating po dito sa Australia na pwede rin po natin mapagkunan ng aral dyan sa Pilipinas. At kung ang Japan po ay 600 to 90 days po ang kanilang feeding program, dito naman po sa Australia ay 350 days to 650 days. Pero nag-i-improve po sila bawat cycle. At dito po sa Australia mga kabaka, ang pinapakain na po rito ay breakfast cereals. Yan po yung steam flake na sorghum, steam flake na barley, steam flake na wheat, at saka steam flake na sorghum, barley, wheat, and corn. So yan po. At actually, 60+ % ng kanilang feeding ay grains. Kanya lang po ay kailangan maingat para po hindi magkaroon ng problema sa acidosis. Pero yan po ay hindi po natin naambisyonin yung klase po ng kanilang pagkain. Dahil dyan po sa Pilipinas, ang advantage po natin ay mayroon po tayong maraming byproducts, lalong-lalo na dyan sa Isabela. Dejay tuyo tayo nga nagapu ijay pinaggiling iti pagay ay isang magandang feed ingredients apo nga ipakantayod tabaka tayo. Plus, yan nga pong ina-advocate po namin ni Kuyang Secretary Manny Piñol ay yung silage. Napakahalaga po nung silage system sa bakahan. I-discuss ko po kung bakit maya-maya. At dito nga po sa Australia, bawal po kaming magdagdag sa bawat ulo bawal po kaming magdagdag ng mahigit 200 grams per head every second day lang po ang allow sa amin. So bawal po kaming magdagdag ng araw-araw at bawal din po kami magdagdag ng mahigit na 200 grams ng pagkain. So kung makikita niyo po yung data sa specific na feed sheet na yan, makikita po ninyo kung ilang araw na po yung baka na nasa feedlot, kung ano po yung days on feed, calendar days on feed, kung nagsimula po siya sa backgrounding, at makikita po ninyo anong kinain niya 5 days ago, 4 days ago, 3 days ago, 2 days ago, at saka kahapon. And then makikita nyo rin po yung mga average po nila ng 15-day average. So talagang very particular po kasi
dapat po ang pakain po sa baka ay hindi po parang heartbeat na taas baba, taas baba. Dapat po 'yan ang graph po niya ay unti-unti pong umaangat, unti-unti pong umaangat. Hindi po puwedeng biglang umangat tapos bukas biglang bababa. Idi-discuss ko po 'yan pagdating nga po sa next page na ito, which is on how microbes drives cattle farming success. So again, ito pong about sa microbes na ito, hindi lang po ito particular sa baka. Ito din po ay particular din po kahit po sa, pwede rin po kahit sa kambing, pwede sa kalabaw, at pwede rin po pwede sa karniro. Kaya mahalaga po na intindihin natin dahil ang ating mga baka po ay wala pong kakayanang mag-digest ng pagkain. So, ang sekreto po niyan ay ang rumen microbes. Ito po yung mga mikrobyo sa loob po ng tiyan ng ating mga baka. Sila po yung unsung hero na nagbi-break po ng nutrients para po maging karne or para po maging gatas ang ating pinapakain. So kung wala pong microbes, ang damo or ang feeds ay hindi po magiging karne o magiging gatas. So kaya mahalaga po na we keep the microbes healthy para po mas healthier ang ating baka at para po mas marami ang karne na napoproduce at mas marami po ang gatas. So tulad po ng aking sinabi mga kabaka, ang ruminants, baka, kalabaw, kambing at karniro, haanda nga kaya nga i-break dayjay mga tough fibers nga kankanenda. And then it is the microbes that break down tough fibers in feeds, converting them into energy. So pag wala pong microbes, cattle would be unable to get nutrients from grass, hay, and feeds. So ang ibig sabihin po niyan mga kabaka, again, healthy microbes, healthy cattle, more beef or milk. So ano pong nangyayari? No, awan iti microbio iti unag ti tiyan iti baka tayo. That means na ang baka po ay hindi po nila ma-digest yung kinakain po nila that will lead to poor nutrition. So animals can't absorb essential nutrients without microbial activity. At magkakaroon po ng rumen dysfunction. So parang yan po yung bloating. So kung napapansin po ninyo, madalas dagita kalding tayo ket bigla laeng magkakaroon po ng parang balon sa loob ng tiyan. Yan po ay posible po na bloating, na posible po ng disruption ng rumen function sa loob po ng kanilang tiyan. And that is a threatening condition caused by lack of microbes. So just quickly po, actually there are 4 types of rumen microbes pero ang mga major microbes po dyan ay yung bacteria. Yan po yung nagbe-breakdown ng fiber. At ang protozoa naman po, health balance microbia, health balance bacteria, and digest starch. And then ang fungi naman po, breakdowns mature grasses in hay, supporting digestion. So ito na po mga kabaka, ito po yung mga feeding practices that affects microbes. So ito po at lahat po ito ay ginagawa po natin sa Pilipinas. Kaya mahalaga po na maintindihan po natin ito ng maigi dahil kahit gaano pa po kaganda ang lahi ng ating mga baka, kahit gaano pa po kaganda ang ating kulungan, kahit gaano pa po kaganda ang ating pagkain, kung hindi po natin lagyan ng sistema ang ating cattle project, hindi po tayo magiging efficient at hindi po magiging excellent ang ating feeding performance. So ang una po dyan is inconsistent roughage quality confuses microbes and slow digestions. Inconsistent roughage. So apo, dejay baka yu iti kalman, ing waywayo ijay unaan iti pagmulmulaan nyo iti pagay. Tapos
nung naubos po, ingyalis manen ijay bangir nga side. Nya ti garantiyo apo nga dayjay ruot nga kinanda idi kalman. Klase ti ruot, edad iti ruot nga impakanyo idi kalman. Ket gapo ingyalis yu jay bakayo ijay bangir nga part iti dagayo or daga ti karubayo, nya ti garantiyo nga dayjay nga ruot ket agpada da iti klase, agpada da ti edad, which will go to the nutrients. Kasi apo iti ruot, no sabali iti edad na, sabali iti klase na, of course, sabali met iti nutrients content na. Iso nga agresulta iti inconsistent roughage quality. So, siguro dumakkel di baka tayo, pero medyo nabuntog. Gaputa, haan nga consistent data ipakpakan tayo. So mga kabaka, ang consistency po ng pagkain ay hindi lang po yung availability ng pagkain na nandiyan sa kanilang harapan araw-araw, kundi importante din po yung klase. So kung pinakain po natin ngayon ay kugon, and then bukas po ay dayami, garami. So nagkakaroon po ng inconsistency pagdating doon, which is yun po ang dahilan kung bakit po namamatay ang portion po ng ating microbial population. At ang pangalawa nga po dyan, not enough rapids limits fiber digesting microbes. So, hindi lang po ang quality at saka ang quality po ang pinag-uusapan natin. Kahit rin po yung quantity, madalas po ay hindi po enough. At ang masakit po nito, kahit po green yung damo na kinakain o kahit po busog, sa tingin po natin ay busog yung ating mga baka, posible pa rin po na hindi enough. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa pagpapakain po ng baka, lalong-lalo na po sa fattening, ay importante po na ma-meet po natin yung crude protein requirements, which is 12%, at saka yung 3% po ng kanyang body weight sa dry matter. So, no maminsan, ori makita tayo nga kasla nabsog jay baka tayo, pero hantay yung ma-meet da target ADG tayo, gapo gamin kay nabsog pero kulang po yung hindi po inabot yung 3% na body weight dry matter requirements at saka yung 12% na crude protein requirements. Kaya hindi po makakuha ng average daily gain na mahigit 1.5 kilo yung ating mga baka. So hopefully, madidiscuss ko ulit yan doon sa particular na segment mamaya-maya. So, kahit po yung sudden changes in concentrate can lead to acidosis, harming the microbes. So, kasla tataa po, nagpakan kayo ti tuyo, and then ton bigat na ibos, nakabirok kayo man ti sa bali nga ipakan, isuman ti ikabilyon, o da nakita yung na overripe na papaya, impakan nyo, at da nakita yung dayami, impakan nyo, or adacopramil, impakan nyo. Anything po na sudden change, kaya mahalaga po yung transition. So, pag nagpapakain po tayo ng baka, mga kabaka, kung malapit na pong maubos yung ating feed ingredients, dapat po mag-allow po kayo ng 10 days na transition. So, nung nga ni maibusan, ang gagawin po natin ay yung first 3 days po ay kumuha na po kayo ng 25% ng bagong ingredients na ipapakain po ninyo, 75% po sa luma, yan po yung ipapakain natin. And then, obserbahan po natin, pag hindi po nagtai-tai yung ating mga baka, yung next po na 4 to 6 days ay magpakain na po tayo ng 50-50 nung bago at saka nung lumang pakain po natin. And then after 3 days po, pag hindi rin po nagtai-tai yung ating mga baka, ay gagawin na po nating 75 sa bago, 25% na lang po sa luma. Kaya pagdating po ng 10th day, ay 100% na po sa bagong pagkain. Yan po yung tamang pag-transition ng pagkain po sa baka. So, napakahalaga po yung mga ganong klase po ng sistema na dapat po na ma-establish po natin dyan sa Pilipinas. So, ang mababa pong concentrate, sinabi ko nga po, kung hindi aabot ng 12%, means lower energy for the cattle and the microbes na magiging sanhi po na hindi po natin ma-meet yung kanilang
ah, ADG na target po natin. So, ito na po yung kasunod, effect of improper silage preparation and storage of own microbes. So, alam nyo po, ang pinakamahalaga po sa pagpaalaga ng baka sa Pilipinas ay yung matutunan po natin na magkaroon po tayo ng silage. Kasi apo, kung tama po yung pagkagawa po natin sa silage, actually sa paggawa po ng silage, very simple. Marami pong nagtuturo ng very complicated dyan, pero sa akin po ay 4 na bagay lang po ang ating tandaan. Unang-una po dyan is yung tamang moisture or tamang dry matter. Lagi pong magkasama yan. Kasi nga po, sa paggawa po ng silage, mahalaga po na nasa 25 to 35% ang dry matter. Ang ibig sabihin, ang moisture component po niyan ay nasa 65 to 75%. Kailangan po natin yung moisture para po magkaroon ng maayos na fermentation. At marami po akong guide kung paano po natin gagawin yung pagkuha po ng dry matter. I-check nyo lang po yung aking YouTube channel, yung Great Arc Farm ni Kabakang Arnel. At kasama na rin po, total nandito na, yung aking Facebook page, Great Arc Farm ni Kabakang Arnel. Sa mga hindi pa po naka-follow and share, samantalain ko na po ito. At sa ngayon nga po ay mayroon na po tayong, I think nasa episodes 18 na po tayo ng ating Baka Alaman. Ang Baka Alaman po ay hango po sa ating libro, yung Philippine Cattle Feeding Handbook, Feeding Cattle the Philippine Way, inspired by Global Best Practices. Yang libro po na yan ay sinulat ko po base po sa aking more than 30 years na karanasan sa pag-aalaga ng baka. Pero ang kagandahan po nito ay atin pong hinybrid yung natutunan po natin sa ibang bansa at yung kultura po natin sa Pilipinas. Pag nabasa niyo po yung libro na nandiyan po sa inyo ngayon, bukas na bukas ay pwede niyo na po yan gamitin. So tingnan niyo po, sa Baka Alaman ay ini-explain po natin bawat paragraph, mga kabaka. Kaya tingnan niyo po, nasa episode 18 na po ata tayo ngayon at patuloy po akong gumagawa ng video para po ma-explain pa po natin ng deeper yung bawat paragraph po ng ating cattle feeding handbook. So balik po tayo sa silage, mga kabaka, na ina-advocate na po namin ni Secretary Piñol ay ang silage po ang isa po sa pinaka-reliable na gamitin po natin pagdating po sa feeding program. Kasi ang silage po ay example, mais or sorghum, naha-harvest po natin habang green, habang medyo malambot pa yung kanyang bunga, which is in turn ay parang na-capture po natin yung optimum nutritional characteristic po ng ating damo. So, sorghum, mais, napier, ay pwede po nating isilage. At pag ito po ay na-harvest natin, particularly siguro between 75 to 85 days na window, para ma-meet po natin yung particular na moisture target. Pero syempre depende po yan sa basa po ng ating lupa. At pag ito po ay na-harvest po natin ng tama, ito po ay napipreserve po natin. Ang ibig sabihin, hindi po nagbabari yung feed intake ng ating mga baka dahil yung silage pa lang ay tinanim po siya ng sabay-sabay at hinarvest po siya ng sabay-sabay. So, sa paggawa po ng silage, tulad ng sinabi ko, importante po ang tamang moisture, 65 to 75% or dry matter na 25 to 35%. At ang kasunod po ay yung tamang tadtad. Hindi po dinudurog. Tinatadtad po yan, 3/4 to 1 inch pagdating po sa baka. Pag sa kambing, pwede po kayo 1/2 inch to 3/4 inch para po medyo mas maliit. Pero napakahalaga po ang tadtad, mga kabaka. Kasi pag masyado po nating dinurog yan, ay nawawala na po yung oportunidad ng ating mga ruminants na ngat-ngatin. Awan tingal-ngalin dan apo. To na naginanadan, ang baka po ay pag nagpapahinga na po ay nagro-ruminate po yan. Ngal-ngalin na po pabalik yung kanyang nakain. At ito po ang dahilan na nagkakaroon po ng saliva production na nagiging stabilizer po
pagdating po doon sa stabilization ng microbial population. Kasi ang microbial population po ay nakadepende po sa pH ng rumen. Pag ito po ay bumagsak, nagiging acidic po to at namamatay po. Kaya importante po yung tadtad para tuloy-tuloy po yung pagngangat-ngat ng mga baka, tuloy-tuloy rin po yung pag-produce ng katay or ng saliva para po magiging buffer po na ma-maintain yung pH level ng rumen. At ang pangatlo nga po dyan ay yung compacting. Sidsiden apo, sidsiden. Haan nga mabalin nga paigupan nyo lang iti vacuum. Kailangan po is sidsiden. Kaya dito nga po sa Australia ay gumagamit po tayo ng bulldozer, payloader para po masidsid ng maayos yung silage po natin. So, hindi po gagamitan ng vacuum. Para sa akin, useless po yung paggamit ng vacuum nuhan tayo nga nasidsid. Kay no, uray pa no vacuumin nyo dito silupin nyo apo, no hanyo nga sinidsid, kay tingnan po ninyo after 3 minutes, babalik po ulit yung luwag ng inyong cellophane at ang ibig sabihin po niyan ay napasukan po ng hangin yung inyong silage. At pag napasukan po niyan, hindi na po yan anaerobic. At pag hindi na po yan anaerobic, hindi na po fermentation ang mangyayari sa inyong silage, kundi decomposition. So, hindi na po silage ang ginagawa po natin, organic fertilizer na po. So, sayang. Kaya mahalaga po yan. At ang pang-apat po ay sealing, yung pagkalog po natin. Lalong-lalo na po, no bunker data aramidin niyo is kaluban. So, makikita nyo po lahat yan sa ating libro. So, ulitin ko po, simple lang po. Yung mga sinasabi po ng iba, dapat gumamit po ng lactobacilli, gumamit po ng molasses, gumamit po ng asin. Maganda po yan. Pero para sa akin, yan po ay nagdudulot ng inconsistency. Yung paggamit po ng molasses, ano po ang garanti natin na handa po na laukan tindanom, iding lako na kanyayo dahil molasses. Kat no ginatang yu to 18, no 20 pesos ti may sa kilo, nangina nga danom. Tano kagudwa nga danom ting laok da ijay molasses yu, sayang di jay kwarta tayo. At pag yan po ay nahaluan ng tubig, ay maaring makontaminate po ang ating silage. Kaya kung gusto nyo pang gumamit ng molasses, lagi nyo pong ihalo doon sa pagkain. So, yan po ang mahalaga dyan. So, yan po. Tamang moisture or tamang dry matter, tamang tadtad, tamang compacting, sidsiden, and then tamang sealing. Yan po, ganyan lang po kasimple ang paggawa po ng silage. So ano po magiging problema natin pag hindi tama ang paggawa ng silage? Exposure to air causes silage spoilage, killing beneficial microbes. And then too much or too little moisture in silage affects microbial digestion and beef yield. So, ngayon naman po ay ang impact po ng raw feeds quality at saka unmeasured na dry matter on microbes. So, katulad po sa cut and carry apo, no dayjay pinuted tayo or dayjay tinabas tayo nga napier tatta ket let's say 60 days. And then in 15 days time dayjay tabtabasen tayo nga napier is 75 days sigurado apo sa bali iti dry matter component nan, sa bali iti crude protein component nan. So cutting raw feeds at any age reduces nutrients quality and stressing, it will stress microbes. So without measuring dry matter, cattle get inconsistent fiber, disrupting microbial population. Mahirap po yung pagkuha po ng dry matter. Kaya nga po, pag nag-silage na po tayo, ay hindi na po natin masyado iniintindihan. Dahil pag na-silage na po, ay tapos na. Nandiyan na po sa likod po ng bahay natin yung silage o nandiyan na po malapit sa kulungan ng baka natin yung mga silage. Hindi na po natin problemahin yung quality, which is sa ngayon sa Pilipinas, isa sa pinakamadaming pinapakain po natin dahil medyo mas mura po ay ang silage. So, katulad din po ng wild grasses, madalas po yung mga damo, kita mga root igit ti kalsada, ket awan mo ti agab abuno, no awan agabuno, sigurado nga dayjay protein component na, when dayjay crude protein component na, ket nababa. So,
At ito naman yung effect ng inconsistent feeding on microbes. Mga kabaka, ito po ang gusto kong intindihin ninyo sa araw na to. Dapat po ang feeding ng baka, share ko lang po sa inyo dito sa Australia para po matutunan po ninyo. Mula po sa paggiling namin ng pagkain, yung paggawa po ng steam flake na sorghum, wheat, barley, or corn, diyan pa lang po ay uniform na po namin yan na pinapalabas po namin ng 22% po ang kanilang moisture. So very consistent na po diyan sa milling pa lang. So sa milling, katulad po sa atin, kung wala pa po tayong steam flaking ay cracking po. Dapat yung pag-crack po natin ay wag masyadong pino, pero wag naman po masyadong magaspang dahil katulad po ng sorghum or mais, yan po ay hindi po natutunaw pag hindi po tama ang kanyang pagka-process. So, hindi rin po pwede na masyadong pino dahil nababypass po yung absorption sa rumen at hindi rin po maganda sa cattle fattening. At hindi rin po pwedeng sobrang laki ng kanyang pagka-crack dahil ang tataba po ay hindi po ang ating baka kundi ang manok po ng ating kapitbahay. So, ganyan po ang milling process po namin. And then, pagdating naman po sa mixing mga kabaka, 20 kilos. Tuni-tunilada po, nasa 500 tons a day po ang aming pakain. Pero, ang allow lang po pag naglalagay po kami ng mixing ay 20 kilos. Anything under and over ay papalahin po natin yan pag nag-over. Hindi po pwedeng lumampas po ng 20 kilos. Ganun po ka-particular pagdating po sa feed mixing. At saka yung mixing time. Kung meron po kayong traktora, ang mixing time ay kailangan po ayusin po natin. Between 3 to 5 minutes lamang po. Pag undermix, hindi po pwede. So yung practices po natin dyan sa Pilipinas, na layer-layer po yung pakain ng baka, para sa experience ko po, hindi po yan maganda. Kasi pag nilayer po natin ang pagkain, lalo na pag maraming baka sa loob ng kulungan, yung siga na baka, yung alpha na baka, kung ano yung kung ano yung gusto niyang kainin, yun ang uubusin niya. At ang dadatnan na lang po nung medyo baka na mahiyain or takot ay kung ano lang po yung sobra ng siga na baka. So ano pong mangyayari? Iba po yung nakain ng siga na baka, iba po yung nakain ng mahiyain na baka dahil ni-layer-layer po natin yung pagkain. Ang ibig sabihin po niyan, nagkakaroon po ng microbial count disruption sa tiyan ng baka. Hindi rin po pwede na sa umaga magpapakain po tayo ng damo, sa hapon ay magpapakain po tayo ng concentrate. Nasisiran rin po yung microbial population natin. Kaya ang dapat po natin gawin ay lagi po, regardless, dapat lagi pong magkahalo yung total mixed ration po natin. Hindi po pwede yung layer-layer. Lagi pong hinahalo. And then, yung sa feeding time naman po, importante po na pag nag-feed po tayo ay dapat po, kung anong oras na nagpakain kahapon, ganon din po yung oras na magpakain po tayo ngayon at saka bukas. Hindi po pwede na pabago-bago. Dahil anything po na baguhin natin, mula milling, mixing, distribution, timing, yan po ay nakakaapekto sa cattle performance po natin. So balikan po natin ito. Inconsistent feed ingredients lead to poor microbial adaptation and digestion. Kaya sabi ko, dapat mag-transition po tayo. Improper feed mixing causes bloating and inefficient digestion. Irregular feeding, pabago-bago ang oras, disrupt microbial activity, slowing digestion and lowering milk production. Uneven feed distribution leads to digestive issues. So lahat po yan, lahat po ng inconsistent ay iwasan po natin pagdating po sa ruminant feeding. So, dahil nga po sa Pilipinas, tulad ng sinabi ko, mayroon po kaming mga kakayahan or equipment dito sa Australia na wala pa po tayo sa Pilipinas. Kaya ito na lang po ang inyong tandaan. Ito po ang dapat ninyong pinipicturan para po magkaroon lang po tayo ng idea kahit wala po tayong timbangan. Ang importante lang po dyan, ang feed availability po natin ay 20 to 22 hours, preferably po 22 hours. So, ang ginagawa po natin dyan, para ma-address po natin,
Maaari po tayong maglagay sa umaga. Let's say, mag-feed po tayo ng 9:00, ti aramiden tayo. Pagka 7:00 po ng umaga, no adda pay nabating kanen ti baka ijay labanganda, mabalin nyo nga alaen. Palaen ninyo, ilagay nyo ti sako. And then hayaan nyo na mayroong 2 oras na wala pong pagkain yung baka po natin. So 7, 8, 9, walang pagkain. Pagka 9 o'clock, maglalagay tayo ng bagong pagkain na konti at itataping po natin yung lumang pagkain. So yan po ang pinaka-importante dyan. Bakit kailangan po mayroong 2 hours? Bakit hindi po ad libitum? Sa personal ko pong experience, pag ad libitum po ang pakain natin sa baka, ay bumababa po yung kanilang aggression score. So, sa Australia po ay sinusukat po natin yung aggression score pag nagpakain po tayo ng baka. Tinitingnan po natin. Ang laman po kasi ng koral po namin dito ay 250 heads. At pag nagpakain po tayo, ayaw po natin na 10% lang yung lumalapit pag nagpapakain po tayo sa umaga. Gusto po natin ay 40 to 60%. Ayaw din po natin na 100% ay umaatak doon sa kainan. Ang ibig sabihin po niyan ay bitin po yung kanilang pagkain for the last few days dahil nakikita pa natin na mataas ang kanilang aggression. Pero kung kunti lang po yung tumatayo, ibig sabihin ay nasubrahan din po natin. Sobra or kulang ay parehong hindi po maganda sa microbial populations. Ang baka po natin na 350 kilos ay kailangan po ng 10.5 kilo na dry matter. So, para po makakuha po ng 1.5 kilo na EDG. Yan po yung sinasabi natin na 3% dry matter na kailangan po natin. So, kaya mahalaga po yan. So, at saka ang protein requirements po natin ay 12% po na crude protein with calcium and phosphorus. No? Yan po yung ating mga nire-recommenda dahil kakulangan pa po tayo, may kakulangan pa po tayo sa gamit. Pero higit sa lahat mga kabaka, mga kailian, is itong clean water for healthy microbes. Ito po ang isang bagay na napakahalaga po sa Pilipinas at napaka-advantage po. Pero hindi po natin ito binibigyan ng, madalas hindi po natin nabibigyan ng magandang atensyon. So clean water is crucial for maintaining microbial health and digestion kasi ang dirty water introduces harmful bacteria that harm rumen microbes. So, dapat idanom tayo apo, napintas ko man o makadevelop kayo. Nakita nandiyan po sa libro at saka nasa page po natin, pinapakita po natin. Ang ating tubigan ay mayroong float kasi gusto po natin na yung tubig po natin ay available 24/7. So, no, ada float na po kasla GCR, no mabawasan, no makurangan, ket aga refill mo lang nga kanya na, tapnohan tayo unay nga banbantayan kasi pag lagi po tayong pahos-hos, minsan pag tinamad po yung tao po natin, ay nakakalimutan po i-refill o kaya minsan naman ay nakalimutan niya pong patayin, nag-overflow po yung tubig, sayang. So again, ang healthy microbes equals more beef. No? The healthier cattle microbes, more energy is produced leading to higher beef yields, and healthy rumen microbes improve beef quality. So importante po na consistent feeding, balanced rapids, concentrate mixture, keep the microbes working efficiently, proper feed mixing, clean water are essential in maintaining microbial health and digestion. Poor feeding practices stresses microbes, reducing beef production. So, yan po mga kabaka. And of course, healthy cattle starts with healthy microbes. So, the key to cattle farming success is supporting the microbial workforce in your cattle. Consistent feeding, clean water, proper storage of feed, ensure your cattle and microbes stay healthy. So ito pa po yung advantage po ng healthy microbes. Number 1, enhance immune function. Kaya nakita niyo po ang kulungan ng baka po namin ni Secretary Manny Piñol sa Pulumulok, South Cotabato. Ang may atip lang po ay ang pakainan. Wala pong atip ang aming kulungan. So, ulan, init po yung aming mga baka. Pero dahil maayos po ang kanilang immune function, very minimal po ang treatment po namin. As a matter of fact, ang practice lang po namin, pag dumating po ang aming mga baka ay tuturukan lang po namin ng vitamin A, D, E at saka pamurga. So, ginagamitan ako, particular po ay ivermectin po aking ginagamit dahil ini-inject lang po.
At importante po sa pag-inject mga kabaka, makikita nyo po sa libro, dapat sa liig, wag po sa pigi. Dahil sa pigi po, pag nagkataon po na nagkaroon po yan ng residue, ay magiging discount po yan pagdating sa karne. Of course, bitter ang milk yield, optimum ang reproductive health. Yan po ang isang malaking problema natin sa Pilipinas. Dahil kulang po tayo sa feeding, ang mga baka po natin ay hindi po nanganganak na isang beses, isang taon. Pero kung maayos po ang microbial population nila, ang mga baka po natin, katulad po ng nangyayari po sa amin sa Mindanao, ay nanganganak po ng isang beses, isang taon dahil hindi po bumabagsak yung kanilang katawan. And of course, it will reduce methane production. So mga kabaka, balik po tayo sa Wagyu. Ito po yung patungkol sa Wagyu genetics. Alam na po natin lahat yan, yung F1, F2, F3, F4s. So hindi ko na masyado i-discuss yan. And of course, ang science po ng selection. So ang genetics po ang nagsisit ng potential sa particularly po sa marbling po ng ang baka, pero ang nutrition po ang nagpo-fulfill po nito. So, sa Australia, meron po tinatawag na estimated breeding value para po sa pagpili ng baka. Pero saka na po natin pag-uusapan niya ng mas malalim. Sa ngayon ay pagtuunan muna natin yung tamang pagpapakain. So ito na po. Sa Australia po kasi yung mga normal po na baka, yung mga European cross, Brahman cross, pinapakain lang po natin yan ng 100 day kung saan nagkakaroon po siya ng ADG na 1.8 to 2 kilos a day. Normally po niyan, ang entry weight po niya is 350 kilos. At ang required lang po na fat cover is between 15 to 25 mm. Ito mga kabaka, isang punto pa to na gusto kong i-share sa inyo na sana balang araw ay darating ang panahon na yung ating baka ay babayaran po tayo base sa quality ng ating na-produce. Kasi sa ngayon po, ang ating baka minsan kahit payat, kahit taba, ay baka lang po yung turing. Sa Australia po ay binabayaran po ang mga magsasaka base po sa quality ng kanilang na-produce. So very particular po sila sa taba. Dapat 15 to 25 mm po yung taba. Anything na over, discounted. Anything na under ay discounted. At ang dito po, particular po itong feedlot po na pinagtrabahuan ko, na kinunan ko po ng data, ang kanilang crude protein po ay 14 to 14%. Kasi nga po ay very fast track po yung kanilang pagpapataba rito. At andiyan po yung the rest po ng component. Pwede po ninyo yan picturean o hingin po yung copy ng aking presentation. So sa Wagyu mga kabaka ay iba naman po ang sistema ng ng Australia pagdating po sa pagpapataba compare po doon sa normal na fattening. So, yung libro po na hawak ninyo, yan po ay particular po na ginawa yan para po sa 100-day feeding program. Ito pong pinag-uusapan natin ngayon ay iba po ito dahil ito po ay patungkol sa Wagyu. So, sa Australia po mga kabaka, pag nanganak na po yung kanilang mga baka at nawalay na po, ay hindi na po yan nila binabalik sa damo. Yan po ay pinapakain na po natin at mapapansin po ninyo ay mataas po yung crude protein na ginagamit natin dyan, nasa 16.44 at nililimit po natin yung ADG ng 0.7 to 0.9 kilo per day dahil po ang purpose lang po natin ay i-develop po yung buto, muscle at saka rumen microbes. So sa time na ito mga kabaka, mula pagkawalay hanggang aabot po ng 200 kilos ay pinapabilog po natin yung mga guya na para pong drum. Pero of course, pagdating po ng 200, para umabot po ng 350 ay binabalik po natin sila sa backgrounding. At dyan po ay napansin ninyo, pinababa na po natin yung kanilang protein into 14%. Ang purpose po dito ay para i-build na po yung frame para humaba po yung baka. Andiyan pa rin po yung rumen capacity at saka steady na growth. So ang ADG target po dyan ay between 0.9 to 1.1 kilo a day. And then, dito na po yung growing program. 350 kilos to 550. At ito po ay nasa around, ito na po yung umpisang pagpasok po nila sa feedlot talaga. So, better marbling, balance energy, and fiber na po yan. Nasa 14% pa rin po yung crude protein, pero nasa 1.0 to 1.3 kilo a day na po yung kanyang ADG. So, and then, andito na po yung finishing. So, ito pagdating po ng
yung growing po is from 100 to 200 days. And then from 200 days pataas ay andiyan na po yung maximize na po yung fat cover at saka intramuscular marbling. So kung napapansin niyo po rito, andiyan pa rin po yung CP niya, pero dito po ay pinapataas na po natin yung energy pagdating po sa feeding. So yan, very technical po yan, pero binibigyan ko lang po kayo ng overview. Pero hindi naman po mahirap gawin yan sa Pilipinas. At ito po ay kami po ni Secretary Manny Piñol ay committed po na tulungan po kayo pag nagplano po kayong mag-venture into Wagyu program. So, the art and science of marbling, dito po mga kabaka ay ang art plus science plus discipline ang pinaka-importante po dito. Feed, time, and patience. So, kung nakikita nyo po sa screen nyo itong picture na ito po ay isa po sa mga Wagyu niluto ko at gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sana po ay nananghalian na po kayo by the time na ma-air to video na to at baka gutumin po kayo sa picture na to. So, importante lang po yung 100-day feeding program mga kabaka, yung libro po na hinahawakan po ninyo. Ang dinidevelop lang po natin dyan is yung subcutaneous fats. So, kung makikita po nyo, yung fat po develops in stages at hindi po yan sabay-sabay. Yung four main po na fats na pinag-uusapan po natin ay yung visceral fats. Ito po yung fats sa organs, and then subcutaneous, intermuscular, at saka intramuscular. So, ang order matters po yan. Feed energy too early, it will build our waste value. Kaya yung CP po yung pinakauna po nating pinag-uusapan. So, yung visceral at saka subcutaneous fats, tulad ng sinabi ko, protects organs first to form. Yan po yung nagpoprotekta sa organs. And then yung subcutaneous po provide insulation. So, itong dalawang fats po to are essential for survival. And then high energy intake make back fat less marbling. No? So, kaya iniiwasan po natin yung high energy intake para hindi po parang magbaboy po ng maaga yung ating mga baka. So, intramuscular fat, ito po yung stored fat between intermuscular, ito po yung fat between po ng group of muscles. At hindi po ma-develop yung ating subcutaneous pag hindi po ito nauna. So, bridge between storage and refinement. And then, ito na nga po yung intramuscular fats. So, the final and most valuable fat layer pagdating po sa Wagyu. Dito po, require po yung calm, mature po yung baka, at saka consistent feeding. Develops over 200 to 300 days feeding. So, yung marbling po, ito po yung pag napapansin po ninyo, ito po yung fat sa gitna po ng mga muscles. Ito rin po ay picture din po ng nakain ko pong Wagyu dito sa Australia. At kaya po natin yan gawin sa Pilipinas kung mabibigyan po tayo ng pagkakataon at pagtutuunan po natin ng atensyon. So, yung art po ng marbling, sa Japan nga po ay patience in daily care. Sa Australia naman po ay precision in data. At ang panalangin po natin sa Pilipinas ay magkaroon po tayo ng disiplina at saka puso. So, yan po mga kabaka. And ang science po behind sa marbling, ang Wagyu fat po ay monounsaturated fat. So, healthy fats po ito at natutunaw po ito sa mas mababang temperatura. So, yung genes po nito ang nagko-control sa fat quality. Pero kung wala pong consistent feeding, ay hindi po natin maaabot ang maximum potential po ng marbling ng ating mga baka. So, balance roughage in energy for steady rumen activity. So, yung rumen to fat connection po, rumen microbes provides BFA. Ito po yung acetate, no? Yung volatile fatty acids. And then stable pH and consistent feed is smooth acetate supply. Irregular feed again disrupt rumen and marbling. So, kailangan talaga natin ng healthy rumen equals healthy marbling. So yung mga carcass evaluation mga kabaka, hindi ko na masyado pagtutunan ng pansin yan. Later on na po pag nag-umpisa na po tayo sa ating Wagyu feeding programs. So itong mga local feed, medyo maliliit po itong mga to, pero nandiyan po sa libro lahat ito mga kabaka. So pwede na po natin tingnan yan. And then ito na po yung pangarap po namin ni Secretary Piñon is building the Philippine Wagyu identity. Create a distinct, proudly Filipino signature beef
Discipline in the tropics, sustainable, traceable, humane, and data-driven. Define Philippine Wagyu as science with soul. Transparency and discipline. Add value through storytelling. So, maganda po pakinggan pag may sarili po tayong Wagyu. By the way, yung picture na po na yan po ang Wagyu po namin ni Secretary Piñol at makita po ninyo, kalabaw at kariton lang po ang aming ginagamit para po sa pagpapakain. So, panghuli mga kabaka, ito po ang ating call to action to Filipino movement. More than feeding program, it's a movement of excellence. Learners feed with discipline, record with honesty, grow with purpose. So, importante po yan mga kabaka. Knowledge and cooperation equals growth. Paniniwala plus focus equals success. So, consistency create opportunity. So, gusto ko lang i-share yung lessons from Japan and Australia. Japan taught us patience, excellence, build daily. Australia showed precision, data, and innovation. Philippines adds heart, discipline, and faith under tropical skies. Patience, precision, plus passion equals pillars of the Wagyu journey. So, ang klima po natin is both a challenge and opportunity, pero kaya po natin lampasan yan pag tayo po ay mangarap at gusto po nating tuparin. So, ayan po mga kabaka. So, sa pamuli, ako po ay humihingi ng paumanhin na hindi po kayo nakasama ngayong araw ng personal. Pero as soon as available po aking visa, uwi po ako sa Pilipinas. At hopefully ay aabutan ko po kayo. At di bale, itutuloy-tuloy lang po natin ito. Sigurado magkakaroon po tayo ng second round. So, yan lamang po. Marami pong salamat. Ito po uli si Kabakang Arnel Corpus. Sana po ay may natutunan po kayo tulad po na aking sinasabi sa aking baka alamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan para sa inyong kabuhayan. Marami pong salamat.